So, congratulations, Tan. Kumbaga, nakita ko yung workshop Pwede na, isa lang. Oh, thank you. Thank you. Pero how was it? How was the workshop? Is it your first time to have acting workshop? Second time po. Actually, yung first time ko was like 5 days ago with Direk Eman de la Cruz. And yeah, it was really fun today. I learned a lot. And ayun na-address naman yung problem ko. It's like sa lines, ganyan, throwing lines, and it was really nice. Yeah. So far, ano yung mga natutunan mo sa mga acting workshop mo na dapat mo improve? Yeah, of course. First is like never wait for your co-actors kasi parang before yung problem ko is I'm too focused on their lines. Parang iniintay ko talaga na masabi nila yung exact lines nila to the point na hindi na nagiging organic yung Acting. batuhan kasi I was waiting for their lines to finish tapos bago pa ako mag-enter. So it's like talaga hindi nagmi-meet yung energy, yung dynamics. So far, marami kang natutunan ngayon. So ready ka nang sumabak sa acting? Yes, why not? At yun, kumbaga after Mr. Grant, talagang ito na ba yung gusto mong tahakin ngayon? To enter showbiz, to do acting, di ba? Parang ganyan. Yeah, I really wanted to do something new. After Mr. Grant, yes, I focused on hosting and now I wanted to try acting naman po and I'm loving it. How many % that you want to do acting versus hosting? Okay, it's a bit different. Okay, I love hosting as well. But Hindi mo naman iiwan yung hosting mo sa... siguro, sige. Hirap din siguro sa acting po, if let's say 100% and I have to like hatiin, siguro sa acting it would be like 55% of my interest and 45% for my hosting. For now. Yeah, for now. Kasi yun pa lang Kung syempre nagsisimula ka pa lang. Kung sakaling papasukin mo yung acting, anong genre yung gusto mong pasukin? I really wanted to do drama talaga. Drama talaga. And maybe romantic. Sa first acting job or sa first project, halimbawa, i-given na chance, sino yung mga gusto mong mga eksena? Well, of course, kung lang naman, kung like, kung yung gusto ko talaga, like my dream or sige, isulit na natin. Sulit na. Siyempre, si Catherine Bernardo talaga, my ultimate crush. Yan din yung sabi mo before, di ba? Na hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Malay mo, di ba? Kasi nagsimula ka na ngayon Dati kasi wala ka pang sa acting. Pero this time talagang... Tapos, lately, parang nag-trending ka online. Yeah, because of Fred Moser. So ngayon lang lalaman, ikaw pala yung kuya-kuyahan ni Fred Moser. Kumbaga, kamusta yung friendship ninyo? Bago siya pumasok ba, talagang you're close already? Yeah, parang of course. ganyan. Kasi, di ba sa Bicol yung family nila. So yung mga brothers and sisters niya nandun sa Bicol lahat. And dito sa Manila, since he's still studying sa Lasal, sila lang ng mom niya. So usually, pag umaalis sila or pag-aalis si Fred, kami lang yung kasama niya palagi. So, ayun, nabuo yung bonding namin together here nung nasa Manila na siya like 1 year ago. And then, yeah, we really supported him sa journey niya sa PBB. Bakit ikaw ang sumama, hindi yung nanay niya? Yeah, Tita Gemma is really, Shy type. Talaga. Oo, hindi niya, sinabi niya talaga, hindi niya talaga, kayang, hindi naman nasa hindi kaya, pero hindi lang siya masyadong comfortable sa harap ng camera. Yan. And then, she offered you to It was actually like, nung before pa pumasok si Fred, he was requesting me na sama siya, i-attend siya. Kasi siguro ayaw niya ng masyadong drama kasi pag yung mom niya medyo maiyak. So siguro, I don't know, kaya he requested na ako sana yung sumama sa kanya. But ayun nga lang, hindi kasi ako available nung time na yun. So si tita naman yung sumama sa kanya. And ayun, pag-usapan din namin ni tita before pa na ako hindi talaga siya comfortable na lumabas sa camera. So ako na lang daw yung lumabas. So yan, since I'm really supportive din naman daw po kay Fred. Ano ba, please tell me yung nangyari during that time nitong cinema. Pumunta ka sa PBB House. Ano nangyari? Actually, it was really unexpected kasi nag-trending tayo nung nag-appear ako sa PBB.
it was supposed to be like a 5 seconds appearance kasi naka-line up din yung mga family, yung mga susunod if ever na lumabas sila. Naka-ready kayo? Yeah, actually, we were ready na if lumabas si Fred that time. And then, nag-trending ako. Fortunately, nag-trending, nagustuhan ng mga tao, and it's really positive, something positive for me kasi they're really supportive, people are really liking me, my character, and I'm really grateful for that. Pinagkaguluhan ka nila, ang dami daw nagpa-picture. Imbes na, nung hindi man lumabas si Fred, pero ikaw pinagkaguluhan, ang dami nagpa-picture, ang dami mga... nagpa-picture naman. So, ibig sabihin talagang, kumbaga, ready ka na rin sa mga ganong bagay, di ba? Yeah, since somehow, di naman sa ready, pero syempre kasi di ba when I joined Mr. Grand Philippines na buwan, medyo kahit pa paano naman, medyo may mga nakaka-recognize naman sa akin. So medyo hindi naman sa pero medyo hindi na rin. Alam ba ng mga fans na Mr. Grand ka? Or they... I guess so kasi may mga lumalabas na articles and posts na Fred's brother is like Mr. Grand Philippines. Yeah. So, kumbaga ngayon, kumbaga nagkakaroon na rin ng pangalan si Fred. Ano yung wish mo sa kanya? Of course, I'm really rooting for him. Sana maging successful siya sa journey niya, sa paglabas niya. Kasi doon pa lang mag-start doon pa lang natin malalaman lahat kapag labas niya. It doesn't mean naman na lumabas siya mamaya or anytime. Tapos na yung career niya. It's just the beginning. So marami pang ka-align sa kanya. Marami pang pwedeng mangyari sa kanya. Since he's still too young pa, he's only 18. So marami pa siyang pwedeng matutunan. And pag na-mold pa siya lalo, he might become one of the top leading man in the country in the future. Yeah. Sabay kayo. Maybe, malay na natin. Di ba? Pero wala bang competition on both of you? Not at all. Kasi actually, at first, parang we were like talking to each other na sabi ko, you're so lucky kasi you got that opportunity. And then mas madali siya makikilala. Yeah, unlike us that we have to like take or exert extra effort para ma-recognize. And then hindi ko alam pero never pumasok sa isip ko na mainggit kay Fred or I don't know or look at him like a competitor. Kasi he's like my brother and I'm really happy for his achievements. Ano yung tawag dito? Before siyang pumasok sa PBB, ano yung pwede mong ibuko kay Fred na hindi alam ng mga fans? Ano ba? Kasi pinakita niya halos lahat na hindi siya mababash at parang siguro in a way na good for him also, di ba? Okay, something about Fred. Actually, it's really misunderstood sa bahay ni Kuya. It's really true. Nanonood ka ba? Yeah. Super bait ni Fred and super humble na tao ni Fred. Well, even sa TV naman never nila makita si Fred na mag-post na they don't even know how, like, let's just say na medyo may kaya sila Fred sa buhay pero never niyang sino yun sa mga, or never niyang pina-feel yun sa mga ibang housemates. So Fred is really humble and yeah, he's really nice, especially sa mga friends niya sa amin. He's really nice. He really take good care of his friends and family to the point na actually kinikwento nga ng mom niya when they were watching one of my episodes in Regal Studio. Fred was like really smiling lang and he's really happy din na nakita niya. And he's really supportive of my business. And yeah, Fred is really warm. So that's something that people need to... Pinag-usapan din yung mga topless ni Fred inside the house. Di ba may mga paganan na parang yung mga love team inside the house, di ba? So ikaw ba personally, you want to work with him soon? If kung magkaroon ng chance na di ba magkaroon kayo ng project together? Yeah, of course. Sabi ko nga sabi ko, mali mo, next time, pag may project siya, damay mo na lang ako. Parang buy one, take one. Buy one, take one. Or package talaga. So, yeah, it might help me in a way, siguro. Kasi, di ba, malay naman natin, di ba, makatulong si Fred for me. Then, para malay mo, masali din ako or ma-line up din ako. So, yes. Pero do you see potential on him? Oo naman. Nakikita mo na talagang after lumabas ng PBB, may patutunguhan yung pagpasok niya sa bahay ni Kuya. Yeah, he's really passionate, he's really competitive, and I know na
sa burning desire na meron si Fred, especially he's an athlete. So, alam mo yun, yung desire niya to pursue something is really there. So, hindi ako magtataka talaga kung one day magiging isang magaling na actor siya. May pwede ka rin bang ibuka kay Fred na hindi alam ng tao, funny thing about Fred? Funny thing about Fred is really magastos. Talaga ba? Siguro he's really magastos. So ibig sabihin ano siya, kumbaga generous pagdating sa panlilibre sa'yo, ganun. Isa pa rin yan. Pero mahilig kasi sa shoes si Fred. So, lagi siyang bumibili ng shoes. So, hindi niya naman ginagamit. Oo. Tapos, and you know what? I just want to tell a story of how generous Fred is. Actually, marami siyang shoes na binibili nila tita. And then, actually, yung mga hindi niya nagagamit, binibigay niya lang for free sa mga kamag-anak niya na, less fortunate. Sa mga friends niya sa Bicol na hindi ganong alam mo yun, nakakatuwa. Kesa masira, kesa ano. Yeah, nakakatuwa lang kasi lumaki siya na may marangyang buhay. Pero, yung heart niya is never siyang nagdamot or nag-look down sa ibang tao. Especially, mas gusto niya nga silang kasama actually. Mas gusto niya kasama yung mga medyo hindi ganun kayaman or angat sa buhay. Kasi in a way, nakakatulong siya, ililibre niya yan sila ng foods, ng mga hindi nila nakakain and they're so happy kasi alam mo yun, siyempre sa mga hindi masyadong nakakaluwag-luwag, minsan lang sila makakain ng mga ganong bagay. Pero siya talaga, as much as possible, gusto niya ma-experience din ng mga ibang tao. Hindi alam ng mga tao yun, na ganun ka-generous I swear, Fred is really, good talaga and nice. Ngayon, nasa loob pa ng bahay si Fred at hindi pa siya lumalabas. Ano yung mensahe mo na lang sa kanya before? Yeah, for Fred, kung mapapanood mo to in the future, I want you to know that we are really proud of you. Yeah, as palagi ko namang sinasabi, actually, una pa lang tinanong ko na siya kung ready na ba siya for PBB. Siyempre 'di ba, parang meron ding negative and positive sides yung pag-join niya diyan. Ayan, yun yung mga nangyari, may mga bashers, meron ding mga good na na-recognize siya. Pero I just wanted to tell him na he's done enough na. Parang na-prove niya na rin yung sarili niya. And wala naman siyang kailangang ipakita pa kasi pinapakita niya kung sino siya, hindi siya nagpapanggap. As in, yun talaga siya. Yun talaga yung Fred na nakakasama namin. So, we are really proud of him kasi hindi niya kailangan i-fake yung sarili niya for the sake of para manalo or what. And wini-wish mo ba na manalo si Fred course, Grant siya? I'm really looking forward to that. But yeah, kung ano man yung bigay ni Lord, we are more than ready and blessed kung ano man yung maabot ni Fred in the future. About you naman, ano yung aabangan sa'yo after this workshop? May mga dapat ka na bang i-announce sa project o hindi pa dapat i-announce pero mga aabangan sa'yo? Hindi ko alam kung pwede nang i-announce kasi hindi pa pag-storycon pa lang kami sa Tuesday yata yun. But yeah, I'll be part of a film. So ayun, nagkakaroon ako ng isang character dito na sana magustuhan ng mga tao kasi medyo okay naman yung character ko. Parang lovable naman yung character ko somehow. Hindi pa ba challenging masyado yung role mo doon? Or medyo challenging na rin? Hindi naman masyado kasi medyo medyo character ko talaga siya eh. Like yung character kasi niya is very protective of his friends, parang ganyan. So yeah, medyo somehow hindi siya masyadong malayo sa character ko. Pero of course, it's really challenging in a way na syempre hindi pa naman ako ganun ka galing na actor like the other actors, 'di ba? Saka I'm just starting pa lang. So yeah, let's see kung saan ako dadalhin ng journey na to and let's hope. Pray for mga me. TV shows? Balita ko may mga lumabas ka na pala mga Regal Yeah, sa TV. Episodic naman siya sa Regal Studio Presents. And then mag-appear din ako sa cameo lang naman sa Hotel 88, Secrets of Hotel 88. Wow. Yeah. So abangan ka din doon kung sakali. So maaaring niya madagdagan pa yung roles ko. Sana mag-pray natin. So looking forward sana after this workshop talaga mas maraming opportunity to comes. And follow you to your social media. Yes, of course, everyone. I'm inviting you all to please follow me on my social media. Tan Perez or Perez Tan, THAN. So, ayan, sa IG, sa TikTok, and sa Facebook. Thank you, Tan. Congratulations. Thank you so much.